Isang magandang tanghali po sa inyo lahat, mga minamahal ko San Juanenyo. Ito po yung lingkod, Mayor Francis Zamora, at ito po ang ating kwentuhan ngayong Lunes. Una sa lahat, pasensya na po at originally dapat 11 a.m. tayo magsisimula, ngunit napakarami ho nating bagay na nasikaso sapagkat Lunes po ngayon at ang dami pong mga bagay na pinag-usapan, ang ating pong mga department heads, ating mga city officials at ang inyong lingkod. At ganoon din po, meron lang po tayong dalawang kasal na tinapos bago ho tayo magsimula sa ating kwentuhan sa araw na ito. So una sa lahat, isang magandang tanghali po sa inyo lahat at sisimula na po tayo. And of course, we will start first with our shout-outs. So, sige. Mamayang konti na. Okay, so first of all, I would like to report to you na tayo po ay nanggaling sa lalawigan po ng Sultan Kudarat upang makisa sa kanilang Kalimudan Festival at ako po ay nag-post tungkol dito at natutuwa po ako sapagkat sa gitna po ng ating selebrasyon ng Kalimudan Festival ay tayo po ay pumirma ng isang kasunduan kasama po ang pamahalang panlalawigan ng Sultan Kudarat sa pamumuno ni Governor Datu Pax Ali Mangudadatu at siya po ay isang napakabatang gobernador. Alam niyo kung ilang taon si Governor Mangudadatu? 28 years old. Alam niyo po siya ay nagsimula as mayor 21 years old. Kaya alam niyo po, no, malaking bagay po talaga kapag bata ang ating mga leaders sapagkat una-una, no, yung vision po nila ay very progressive. Of course, the youthfulness is always an advantage kasi talagang iba ang galawang bata, di ba? Dahil all the energy is there, the passion, and new and bright ideas. No? So ako, sa totoo lang, pabor ako na ang ating mga leader ay bata. Kasi ang inyong lingkod, 48 years old na po, very soon, hindi na po ganong kabata. No? So if I could only turn back time at kung maaari maging mas bata muli, no? Mas gugustuhin ko talaga. Because iba talaga ang galawan ng mga batang leader. No? So, Governor Pax Mangudadatu, maraming salamat sa inyong napakinit na pagtanggap. Siyempre sa ating mga pinuno ng lalawigan ng Sultan Kudarat, yan po, to the left po, siya po ang mayor ng Isulan, Sultan Kudarat. Isulan po ang capital town ng lalawigan ng Sultan Kudarat. Si Mayor Bayrihan Sakaluran, siya po ang naka-blue. At ang katabi niya po ay si Congresswoman Bella Swansing ng Sultan Kudarat. So sila po ay ating nakasama along with the father of Governor Mangudadatu, si dating governor din ng Sultan Kudarat at dating TESDA Secretary Suharto Mangudadatu o meron tayong tinatawag na palayo sa kanya which is si Gov Teng Mangudadatu. So sila po ay napakabait at napakainit po ng pagtanggap sa atin sa ating pagdalaw po sa kanilang Kalimudan Festival at grabe po ang naging kanilang selebrasyon, no? Ayan, SB 19. Nandyan po sila, pinanood po natin. If you remember, about 2 years ago, ay naimbitahan po natin si SB 19 dito sa San Juan sa pamamagitan po ng Wish Bus. No? If you remember, they performed here in Pinaglabanan Shrine about 2 years ago. So, yan po, no? Yan ang ating naging celebration. Ako, napakaraming tao doon sa totoo lang at ang advantage po nila ay napakalaki na kanilang land area, kung kaya't ang kanilang stage, ang kanilang pong concert grounds, kumbaga, no, ay napakalaki. At nagkaroon pa sila ng magandang fireworks display na ang backdrop po ay ang kanilang Kapitolyo. So yan, ako, nakakabilib talaga. So sa mga mamamayan ng Sultan Kudarat, karon din po, no? Kasi ang Sultan Kudarat po ay surrounded ng iba't ibang mga lalawigan din, ang Maguindanao, ang South Cotabato, of course, pati po ang lungsod ng General Santos. No? So maraming nanood not just from Sultan Kudarat but also from the neighboring provinces and the cities. At napakaraming tao po doon at ako ay nabigyan ng pagkakataon na bumati sa kanila. I will just post the video within the day also para marinig niyo po ating naging pagbati sa mga mamamayan ng Sultan Kudarat, ganun din sa mga kalapit na lalawigan at lungsod sa okasyon po ng kanilang Kalimudan
Festival. At nakasama ko po si Councilor Ervic Vihandre. Siya po ang chairperson ng ating Committee on Culture na siyang nag-handle po ng ating sisterhood agreement. So sa ating pagdalaw po ay ganap na nating naging kapatid ang lalawigan ng Sultan Kudarat at full support po ang mga mayors ng mga bayan po rito, pati ho ang City Mayor ng Tacurong, ang kanila pong nag-iisang lungsod. Si Mayor Lina Montilla po ang namumuno. Si Mayor Montilla po ay kasama ko po sa League of Cities of the Philippines. So again, thank you very much for having me and see you again soon in the beautiful province of Sultan Kudarat. At ako po ay pumunta rin po sa General Santos City. In fact, 1.5 hours po ang biyahe from Manila to Gensan Airport. Dito po ako naglanding at from Gensan tayo po bumiyahe ng halos 3 oras to Sultan Kudarat. And of course, after the Kalimutan Festival and after our sisterhood agreement signing ay bumalik po tayo ng General Santos City para naman po pumirma ng isang kasunduan bilang magkapatid with General Santos City o mas tinatawag ngayon na Gensan na pinamumunuan po ni Mayor Laurely Pacquiao. Yan po ang aming picture. Si Mayor Pacquiao po ay miyembro rin po ng League of Cities of the Philippines. Siya rin po ay isa sa ating officers. At asawa po siya ni dating congressman at ngayon ay councilor sapagkat siya po ang ABC president o ang pinuno ng mga barangay captain sa Gensan, si Councilor Bobby Pacquiao, ang batang kapatid ni Senator Manny Pacquiao. So muli tayo po ay nagpapasalamat sa General Santos City kay Mayor Laurely Pacquiao, kay Councilor at dating congressman Bobby Pacquiao. Ganon din po kay Councilor Michael Pacquiao, ang anak po ni Senator Manny na ating nakilala rin ho, no? Nung tayo dumalaw. So yan po, no? Yan po, God first. Kaya po sila ganyan ang sign. Ibig sabihin po ay God first. So tayo po ay pumirma ng kasunduan kasama nila. At kanina po, no, yung photo, if you could just put it back. Yan po yung mga malalaking tuna na ating nakita sa fish port ng General Santos City. Ito po ay isa sa mga talagang pinakamalaki at pinakamodern fish ports natin sa ating bansa. At para sa kalaman po ninyo, no, meron silang proseso na i-classify ang mga tunang ito. So yung mga tuna na high grade, no, ay diretso sa ibang bansa na agad. No? So nakakatuwa sapagkat yung tuna na high grade na talagang malaki po halaga ay binibili na ng iba't ibang mga bansa. So right after sila ay mahuli, no? Ay kina-classify po sila at dinediretso na po sa ibang bansa. So yan po, no? Yan ang tinatawag na yellowfin tuna. Yan po ang tinatawag na yellowfin tuna. Kaya mapapansin niyo, no? Meron siyang dilaw na fins sa taas at baba niya. At yan, tinitimbang, yung sa kanan na litrato, no, tinitimbang ang bigat ng tuna. So nakasubok din akong bumuhat ng isang napakalaking tuna, napakabigat at medyo nanginig ang aking mga braso. Pero right after that, nakain din namin yung tuna. No? So nasubukan din po namin. Napakasarap po talaga. Sabagat pagkatapos po niyan ay nag-imbita po si Mayor Pacquiao ng lunch sa kanya pong tanggapan. So again, to the people of General Santos City, maraming salamat po sa inyo at tayo po ay ganap ng magkapatid. So tayo po ay umikot din sa tinatawag na Mount Sabrina. Ito po ay isang pinagmamalaki ho nilang resort na overlooking po ng General Santos City at tayo po ay pumunta rin po sa unang mansion ni Senator Manny Pacquiao. So ito yung kanyang naipundar sa kanyang pagiging isang tanyag na boksingero. Of course, world champion and Senator Manny Pacquiao. At hiwalay po dyan ay tayo po pumunta pa sa Ricardo's Chocolate Factory na isa po sa mga pinagmamalaki po ng General Santos City. At prior to that, last week naman po tayo ay pumirma rin ng isang kasunduan kasama po ang lalawigan ng Batangas. At ang kapirmahan po natin ay walang iba kundi si Governor Vilma Santos Recto for the province of Batangas. And of course, pumirma rin po tayo ng sister agreements with the cities of Lipa,
Tanawan, and Batangas. So pati po ang lungsod ng Lipa, lungsod ng Tanawan, at lungsod ng Batangas ay ating mga ganap ng kapatid na. At isinasagawa po natin ang mga sisterhood agreements ito sapagkat una-una, gusto po nating matuto sa kanilang mga best practices o yung mga bagay na nagagawa nilang maganda na pwede nating gawin dito rin po sa lungsod ng San Juan. At paraan din po natin ito upang may pamahagi din po sa kanila yung mga magandang nagagawa din natin. Ito po ay pagkakataon upang may bahagi natin sa kanila yung mga magagandang nagagawa po natin dito sa lungsod ng San Juan, pang maaari rin po nila itong gawin sa kanilang mga local government units. And all of this is about nation building. Because as leaders, dapat po ay naibabahagi natin yung mga magagandang ginagawa natin at dapat ay nagagawa rin natin yung mga magagandang nagagawa po nila. In the end, this is all about building our nation and making it stronger through good governance, transparency, and accountability. So, muli, yan, that's Governor Vilma Santos Recto. Pinakita nila ang kanilang bagong sports stadium. Napakaganda, napakalaki. Yan, nag-basketball muna ako ng konti. Remember, we are building our multi-level sports complex na magkakaroon din po ng isang basketball and volleyball stadium sa taas. So, kakataon na rin po ito na makita ang kanila pong ginawa at napakaganda po ng kanilang bagong sports stadium. So, thank you very much, Governor Vilma Santos Recto, and of course to our dear mayors from Batangas, si Mayor Marvin Marino ng Batangas City, si Mayor Eric Africa ng Lipa City, and si Mayor Sunny Colliantes po ng Tanawan City. So, ito po ay isang karangalan para sa lungsod ng San Juan at alam nyo, paraan din po ito upang may pamahagi natin yung mga accomplishments natin as a city. Of course, we are promoting San Juan as a tourist destination. Yung ating historical tourism, ang ating pong pinaglabanan shrine, ang ating El Deposito underground water reservoir, ang ating pong commercial areas dito sa San Juan, and of course, our brand of governance. Yan po ang mga paraan upang ma-promote natin ang ating lungsod, upang sila po ay pumunta rito, dumalaw, at makatulong po sa ating turismo. Okay, so let's proceed. Height reveal with Governor Vilma Santos Recto. Anong height ni Gov V? 5 flat. At alam niyo po, sa video nito, so yan, makikita ninyo, sabi ko, Governor, ano po ba ang height ninyo? At sabi niya, 5 flat. Sabi ko, bakit mas matangkad ako sa inyo? Bakit mas matangkad kayo sa akin? Yung pala, nakaupo pala ako. So ano lang yan, kung mga konting katuwaan, but basically it's part of building relationships with our sisters, of course, bagong kapatid po natin, ang Batangas Province, ang mga lungsod ng Batangas. At for the record, napakabait po ni Governor Vilma Santos Recto. Sobrang bait po niya talaga. And very, very humble. Imagine, given her stature as a governor, in fact, 4th term governor, as a 3-term mayor, as a 2-term congresswoman. And of course, talagang sikat at respetadong miyembro ng industriya ng pelikulang Pilipino. Natutuwa po ako sapagkat napaka-humble po niya, napakabait, napaka-accommodating. At sabi nga niya, una niyang napansin ang lungsod ng San Juan noong panahon ng pandemya sapagkat ang galing daw natin noong pandemic when it comes to yung pamamahagi natin ng ayuda. 20 waves ng ayuda. I would like to believe na tayo ang pinakamaraming waves ng ayuda sa lahat ng LGU sa buong Pilipinas noong panahon ng pandemya. Pati po ang ating vaccination program kung saan number 1 po tayo sa buong Pilipinas at tayo rin pong nauna na nakapagkamit ng herd immunity. So yun po, Governor Vilma was very honest in telling us na nabilib siya noong panahon ng pandemic kung kaya't nung tayo po nakipag-usap sa kanya regarding signing a sisterhood agreement ay talagang game na game po siya. In fact, muntik nga ho itong di matuloy sapagkat
Yun na panahon yun ay meron po tayong bagyong uwan. Buti na lang po, hindi naging grabe masyado ang pinsala sa Metro Manila at sa Batangas Province, kung kaya't ako po humingi ng clearance mismo kay DLG Secretary John Vic Remulla. Nagpaalam po tayo kung pwede natin ituloy ang susunod agreement signing at siya naman po ay pumayag. So, sa mga lalawigan po na tinamaan ng bagyong uwan, tayo po yung maasa na kayo po ay nasa mabuting kalagayan na. Okay. Okay, next topic, ang ating League of Cities of the Philippines na pinamumunuan po natin bilang National President ay pumirma po ng isang manifesto of support sa ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. So, during our General Assembly and the National Executive Board meeting, kami pong mga board members ng League of Cities of the Philippines ay nagkasundo sa paglabas ng isang statement of support para sa ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. So, I would like to read it. LCP Statement of Support to the Leadership of President Ferdinand R. Marcos Jr. The League of Cities of the Philippines, LCP, reiterates its full support for the leadership of His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., being the duly constitutionally elected President of the Republic of the Philippines. We stand behind his commitment to further empower LGUs in advancing public infrastructure, education, and health services, while upholding transparency and accountability in public governance. As cities, we remain steadfast in fulfilling our mandate to serve the Filipino people and pursue programs that uplift communities. We are committed to aligning our efforts with the President's initiatives and to keeping our focus on our shared mission of building a just, progressive, and resilient nation. Ito po ang aming pahayag na aming pong inilabas noong November 19, 2025. Excuse me. Okay, so again, nagkaroon po tayo ng isang League of Cities of the Philippines General Assembly at National Executive Board meeting kung saan marami po tayong tinalakay patungkol sa mga proyekto at programa ng ating LCP. And the next day naman, nung susunod na araw, umaga po, no, kami po ay nagpulong ni Secretary Vince Dizon ng DPWH at ito po ay pinost ko nga kanina at tayo lubos na nagpapasalamat. Tayo po ay lubos at nagpapasalamat kay Secretary Vince Dizon sa oras na inilaan po niya para sa atin. Alam niyo po, napaka-busy ni Secretary Vince Dizon. Araw-araw nakikita natin siya sa balita, iniikot po ang buong bansa inspecting the infrastructure projects done by the DPWH, and I truly believe in him, in his capacity and his commitment in cleaning up the DPWH. Nakita naman po natin, no, na maraming mga anomalya ang hinaharap ngayon ng departamentong ito at dito siya upang ayusin ang pamamalakad ng DPWH at siguraduhin na mayroong transparency at accountability sa mga proyektong isasagawa ng DPWH. At ganoon din po, no, talagang hinahabol din niya yung mga taong sangkot sa mga anomalya, lalong-lalo na pagdating sa mga flood control projects. At alam ko po, no, sa ilalim ng kanyang liderato, ay magiging maayos po ang pamamalakad ng DPWH. So, marami po tayong pinag-usapan patungkol sa mga infrastructure projects natin sa San Juan at tayo nga po ay nagpapasalamat sa oras na kanyang inilaan. So, pwera po sa kanya, dumating din po ang iba't ibang mga kapwa nating lingkod publiko mula po sa local government unit ng San Juan, mula po sa MMDA at ganoon din mula rin po sa DPWH. So, sahan niyo po na tuloy-tuloy lang po ating mga infrastructure projects dito po sa San Juan. And again, I would like to proudly say na wala po tayong ghost projects dito po sa lungsod ng San Juan. Maayos po ang pagsasagawa ng ating mga infrastructure projects at yan naman po ay bagay na magtutuloy-tuloy sa ilalim ng inyong makabagong San Juan administration. Okay, so next po, tayo po ay nag-turn over na rin ng mga prefabricated homes sa mga pamilya po na nasunugan sa isla, sa Barangay Batis. At yan po ay magiging panandali ang tahanan po nila habang tinatayo nga po ang ating 4PH building o ang Pambansang Babae para sa Pilipino Program Building dito rin po sa F. Manalo sa Barangay Batis. So, yan po, no? Sila po ay lumipat sa mga prefabricated homes. Wala ho silang babayarang upa po dyan.
Ang babayaran lang po nila ay ang bayad sa kuryente at sa tubig. So yan po ang kanilang mga temporary homes, 15 square meters po ang laki, merong provision para sa kitchen, meron pong toilet and bath, so merong toilet bowl, meron pong shower, merong lababo. At excited nga po sila, lumipat po rito, no? At dati nga po, no, kinukwento ng mga ibang pamilya, tabo-tabo lang sila dati, no? Ngayon, meron pa silang shower na, no? So, they're very, very thankful for this. And of course, pinagsumikapan po natin ito na may tayo sa tulong po ng DSUD o ng Department of Human Settlements and Urban Development. So sila po nasunugan dito po sa isla noong Abril noong nakarang taon. At mula nga noon ay talagang nagsumika po tayo upang may tayo ang prefabricated homes na ito. At kasabay po niyan ay tinatayo na po ang unang 4PH building natin dito po sa lungsod ng San Juan. Ang pinakamataas po sa buong Pilipinas, 34 stories with 1,013 units. No, isipin nyo, no? 1,000 at 13 pamilya po ang magkakaroon ng bagong mga tahanan kapag matapos na po ang unang gusaling 4PH natin dito po sa lungsod ng San Juan. And in connection to this, sa December 3 po, I will make another formal announcement. Pero as early as now, pakilagay na po sa inyong kalendaryo. December 3, magkakaroon po tayo ng isang malaking housing forum. No? Ito ang ating public housing forum na isasagawa po natin sa PhilOil Eco Oil Center, 8 a.m. po up to 11 a.m. So please make time for this sapagkat dito po natin ipapaliwanag ang mga panuntunan, mga requirements, qualifications pagdating po sa application para sa pabahay. Meron po akong gustong linawin. Ang DSUD, ang SHAFC, ang Pag-ibig, sila po ang gumawa ng mga panuntunan ito at sila po ang magpapaliwanag ng mga qualifications. Again, the 4PH building will be constructed by Pag-ibig, by SHAFC, ito po yung Social Housing Finance Corporation, under the Department of Human Settlements and Urban Development. So, they will be there, their officials will be there, at ipapaliwanag na po ang mga proseso ng pag-apply. Kaya please attend dahil mahalaga po ito. Napakarami nagtatanong, Mayor, paano ho ba mag-apply ng pabahay? Ito po, sa December 3, 8 a.m. sa PhilOil Eco Oil Center, dito po ipapaliwanag yan. So, pero ho dyan, we will also stream it live sa Facebook. So, you can either go there physically or watch online. But ako, I suggest, please go physically. No? Kasi iba yung marinig nyo mismo doon ang kanilang mga sasabihin. At maaari rin ho kayong magtanong sa kanila kung meron kayong mga bagay na gustong linawin. So, please, calendar it already and see you all there on December 3. Excuse me. Pasensya na po. Next item, tayo po ay nagsagawa ng SGLGB. Ito po yung Seal of Good Local Governance for Barangays. At ito po ay isang programa ng DLG kung saan binibigyan ng pagkilala ang mga top performing barangays. So, yan, isa-isa ho natin binigyan ng pagkilala ang mga magagaling nating barangay. At congratulations po sa mga nanalo. No? They were all given their due recognition and we would like to congratulate them, of course. Iba't ibang kategorya, iba't ibang mga pagkilala at formal na lang po nating i-announce yung mga winners sa social media din po natin kasi napakaraming categories at napakarami hong nanalo. So to all of you, congratulations. Keep up the good work at tatandaan po natin ang ating pong tungkulin ay maglingkod ng tapat at maayos sa ating mga mamamayan. Tayo po yung mga halal na opisyal ng ating lungsod. So let us give the people our very best as we serve them with utmost honesty, integrity, transparency, and accountability. Okay? Aside from that, tayo po ay nagkaroon din ng State of the Children Address. Ito po ang ating report pagdating sa mga proyekto at programa natin para sa ating mga kabataan. So, halos isang oras din po ako ng report patungkol sa mga nagawa natin at ginagawa at gagawin pa para sa kabataan ng lungsod ng San Juan. So, again, sa ating mga magulang, makakaasa po kayo na tuloy-tuloy po ang ating maayos sa paglilingkod para po sa ating kabataan, lalong-lalo na alam naman natin
ng kabataan at kinabukasan ng ating bayan. At bilang isang ama, ako po ay meron din 4 na anak. Kami ni Kerry, no? May 4 kami anak. Sina Amanda, Rocco, Nicholas at Noah. Kaya kaisa niyo po kami bilang mga magulang din sa pagpapalaki ng ating mga anak na maayos. At isa po ating layunin at yan nga po ay sila ay magkaroon ng magandang kinabukasan. Okay, next, I would like to report na tayo po ay pumirma ng isang kasunduan with the Department of Energy na pinamumunuan po ni Secretary Sharon Garin. Ito po ay isang programa patungkol sa pagtitipid ng kuryente through solar panels. No? So, tayo po itutulungan ng Department of Energy, pati ng kanilang mga partners sa pag-set up ng mga solar panels dito po sa ating lungsod upang makabawas din po na sa konsumo ng kuryente. So, yan po, dinaluhan din ng iba't ibang mayors ng Metro Manila. Of course, from left to right, yan po, Mayor Lani Cayetano of Taguig City. That's Secretary Sharon Garin of the Department of Energy, Mayor Emmy Calixto Rubiano of Pasay City, Mayor Menchi Abalos of Mandaluyong City, Mayor Joy Belmonte of Quezon City, and Mayor John Ray Tiangco of Navotas City. So, 6 na mayors po kami na nandun. Kapirmahan po ni Secretary Sharon Garin ng Department of Energy. And of course, nagkaroon po tayo ng isang medical and dental mission. Kasama po ang Regnum Christi. Katuwang po ang Caring Kerry Foundation at tayo nagpapasalamat kay Kerry sapagkat sa tulong po niya ay naisagawa po natin ito. No? Kasama po natin si Rocco at si Vice Mayor Angelo Kawili sa araw na ito. At ito po ay through Regnum Christi, isa pong organisasyon na binubuo ng mga magulang ng Everest School. No? Ang Everest po ay isang paaralan at ang mga magulang po nila ang bumubuo ng Regnum Christi. So thank you very much to Ms. Cara de Ocampo, to the parents of Everest, and of course, sa lahat na po ng bumubuo ng Regnum Christi. Sorry. So, alam niyo, natuwa po ang Regnum Christi sa ating isinagawang medical and dental mission dito. At sabi ko nga po, for future projects and programs, to always keep San Juan in mind. So, let us continue to help each other po. And alam ko naman na talagang napakalaking tulong po ang inyong ginawa po para sa mga mamamayan ng San Juan. Tayo po ay nakiisa rin po sa Christmas tree lighting ng GH Mall. No? So pumunta po tayo dyan. All the way from Batangas, no? Pagkabiyahe po natin ng halos 3 oras, dumiretso po tayo sa pagbubukas ng ilaw ng Christmas tree ng Green Hills Mall. Yeah, kasama ko po si Kerry at ang aming anak na si Noah at si Vice Mayor Angelo Kawili. Now, Vice, kung Green Hills Mall at pagkatapos po niyan ay tayo rin po ay pumunta sa Dough Creamery, isa pong bagong bukas na restaurant dito po sa Green Hills Mall. So kasama ko po si Noah na namahagi ng mga Christmas bags sa ating mga beneficiaries. So right after that, we went to Dough Creamery to be with them as they open their branch here in San Juan. So kami po ni Noah ay nakisa rin po sa kanilang pagbubukas. So thank you very much, Dough Creamery, for investing in San Juan. Okay, next, Para Games 2025. Tayo po ay nakisa sa Para Games 2025 na nilahukan ho ng ating mga atletang PWD from the city of San Juan. So ako po, makakaasa kayo no, sa ating suporta taon-taon para po sa Para Games sapagkat gusto natin bigyan ng pagkakataon po ang ating mga persons with disabilities to showcase their skills and talents when it comes to sports. So iba't ibang mga kategorya ang kanila pong nilahukan at ito po ay makakatulong sa kanilang kalusugan at sa pagbuo po ng kanilang kumpiyansa bilang mga atleta at nakapagpapatibay din po ng ating samahan
bilang isang lungsod. So sa lahat po ng nakisa sa Para Games 2025, congratulations po sa inyong lahat. At ang overall champion po ay tumanggap ng 30,000 pesos mula po sa pamahalang lungsod at may hiwalay na 30,000 pesos pa mula po sa Caring Carey Foundation. Ito po ang tulong ng Caring Carey Foundation sa ating mga persons with disabilities. And of course, merong individual and team awards din po. Prior to that, nagkaroon din nga tayo ng Barangay Olympics last week. At yun din po, no? In the same manner, ay nagkaroon din ng iba't ibang mga events at competitions patungkol dito. At ito rin po ay nagkaroon ng sariling mga prizes din, both for the overall winners and the individual winners. Tayo rin po ay pumunta sa Santolan Town Plaza ng isang araw para naman po sa pagbubukas din ng kanilang Christmas tree lights, no? So nakiisa po tayo. Ito naman po taon-taon natin ginagawa. Along with our friends from the Rockwell family, yan si Mr. Mike Lopez po of Rockwell, kasama po ang mga executives ng Rockwell, kasama po si Vice Mayor Angelo Kawili at ang ating mga konsihal. So binuksan po natin ang kanilang giant Christmas tree. Isang bagay na taon-taon po natin ginagawa. Excuse me. At nung isang araw din po ay tayo po ay naimbitahan ng Philippine Eagles upang maging guest of honor speaker at tayo po ay na-induct din bilang bagong miyembro po nila. So isang karangalan po na maging bahagi ng the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Inc. At tayo po ay nagsalita dito as their guest of honor speaker at nung gabing yun ay tayo po ay na-inducted as a new member. So, sa lahat ng mga kuya at ate na nanonood po ngayon, ako'y bumati po sa inyo at magkita-kita po tayo sa ating mga magiging okasyon sa mga susunod na araw, linggo, buwan at taon. At mabuhay ang Philippine Eagles. Mabuhay po tayo lahat. Okay, so next, Lola Juanita Villarba. Alam ko po, nagkaroon ito ng konting pag-uusap sa social media sapagkat meron nga naging isang social media post tungkol dito. So, pinag-utos ko agad ang investigasyon tungkol sa lumabas sa social media post at base po sa personal na pagpunta ng ating head ng San Juan Medical Center na si Dr. General Joseph Acosta, pati po ng mga staff natin mula sa San Juan Medical Center, kasama po si Audionisio ng ating Public Information Department, ay marami po tayong nalaman na impormasyon. At gusto ko na lang pong sabihin, ay maayos po ang kondisyon ni Nanay Juanita at ang kanyang dalawang anak po ay nagbanggit din po na wala naman po naging problema. In fact, resolved naman po ang mga issues and concerns po nila at nag-post na rin nga po ang San Juan Medical Center tungkol dito sa kanilang personal na pagdalaw at pag-uusap. At nakita naman po natin, no? We can see in these photos na everybody happy. No? So rest assured that the San Juan Medical Center will continue to push for the improvement of our medical services. Alam niyo naman po, no? Ang pagsasaayos sa ating ospital ay hindi naman po kayang gawin basta-basta. It really takes a long process, ngunit ang laki na po ng pinagbago ng ating ospital mula po 2019 hanggang ngayon. Ngunit alam ko marami pa akong dapat ayusin, marami pa akong dapat gawin at gagawin po natin yan. I still have 2 years and 7 months as Mayor of the City of San Juan. And rest assured, ayusin po natin yan. It really takes a lot of effort, a lot of budget, a lot of planning. Hindi ho yan bagay na kayang gawin overnight. But again, ang laki na po ng pinagbago ng ating San Juan Medical Center since 2019 and we will continue to push for us to be able to improve services that we give to our people and to our patients. So, po kayo mag-alala, nakatutok po ko dyan at kung ano man ang mga concerns po ninyo, mga hinaing, mga problema, paabot yun lang po sa akin at agad na lang po natin actionan. At again, no, mabuti na rin po na pumunta doon personally ang ating team because again, yung mga lumalabas sa social media ay na-validate po natin na hindi naman po tugma doon sa mga binanggit po ng pamilya mismo na nandun, ni Lola Juanita at ng kanyang dalawang anak na nakausap po ng ating head ng San Juan Medical Center. So mabuti na rin po
na sila mismo po ang nakausap ng ating mga kawani mula sa San Juan Medical Center at mula po sa lungsod ng San Juan. At mula po nang nalaman ko nga po ang concern nito ay talagang nagbigay po ako ng instructions to immediately investigate and resolve the problem. So, ito naman po, agad-agad naman na pumunta po ron ang ating mga kawani at naayos naman po ang anumang issues and concerns. So, again, thank you very much po sa inyong tiwala at suporta at makakaasa po kayo na talagang tuloy-tuloy natin papagtuunan ng pansin po ang pagsasaayos ng ating San Juan Medical Center. So, of course, it is our priority. No? At tandaan po ninyo, taon-taon since 2018 ay palaki ang budget na inilalaan po natin para sa ating San Juan Medical Center. Na dati po, no, bago tayo naging mayor, ay napakaliit lamang po ng budget. So, increasing the budget already shows that we are serious in improving the services of our one and only public hospital. At tuloy-tuloy lang po ang pagsasayos po natin. Okay, so next, si Rocco naman po ay nag-attend na iba't ibang mga events para po sa akin. Una po dyan, ang Barangay Tibagan Fiesta Procession. So maraming salamat, Rocco, sa iyong pagpunta sa procession ng Barangay Tibagan in celebration of their fiesta. At tayo po ay naglaan din ng isang major prize sa kanila pong naging fiesta celebration. Si Rocco po ay dumalo rin sa Captain Lino Trinidad Invitational Cup. Ito po ay isang sports tournament sa Barangay West Crame. At yan po, no, si Rocco talaga naman napakasipag at tunay na maasahan. Bagamat siya po ay kasalukuyan po nag-aaral, pinapagsabay niya ang kanyang edukasyon. No? Bagamat si Rocco ay kasalukuyan po nag-aaral, ay pinapagsabay niya ang kanyang edukasyon, pati po ang kanyang mga tungkulin bilang ating special assistant to the mayor. At siya naman po ay kumakatawan po sa akin sa iba't ibang mga okasyon na hindi ko na mapuntahan dahil sabay-sabay po at kadalasan meron din conflict sa mga schedule. No? Asahan po ninyo na pag nandyan po si Rocco, ang ibig sabihin niya, nandyan po si Mayor Francis Zamora. Sapagkat kung ano man ang bagay na gusto niyo pong paabot sa kanya, sabihin niyo lang po at yan po ay aabot sa akin. Kaya pag nakikita niyo po si Rocco, ay nakikita niyo po si Mayor Francis Zamora. Pag nakakasama niyo po si Rocco, nakakasama niyo po si Mayor Francis Zamora. Ang pagkatao po ni Rocco ay ang pagkatao po ni Mayor Francis Zamora. At wala po kaming pinagkaiba. Siguro ang pagkakaiba lang namin, mas matanda ako sa kanya dahil ako ang kanyang ama. Ngunit ang lahat ng ginagawa ni Rocco ay mula rin naman po sa akin. Ibig sabihin, tinuturuan ko siya at ang lahat ng kanyang ginagawa ay bagay na tinuro ko rin po sa kanya. At ang lahat po ng kanyang sinasabi ay mga bagay na pinapasabi ko po sa kanya. So, in effect, in short, ako po si Rocco ay ako. Kaya huwag ko kayong mag-alala sapagkat si Rocco po ay si Mayor Francis Zamora. Si Mayor Francis Zamora po ay si Rocco Zamora. Okay? At sa dami po ng ating tungkulin ngayon, hindi lamang bilang San Juan City Mayor, ngunit pati bilang Metro Manila Council President at League of Cities of the Philippines National President ay physically, no, hindi ko talaga kayang pagsabay-sabayin ang lahat ng tungkulin ito kung sabay-sabay din ang mga okasyon. Ngunit kahit po marami tayong ibang tungkulin, ay nakatutok naman po ako sa lahat ng ginagawa natin sa lungsod ng San Juan, sa lahat ng mga desisyon, lahat ng mga proyekto at programa, ay tutok na tutok po ako dyan. Except, of course, your physical presence, ay si Rocco po ang kumakatawan sa akin kapag hindi po ako makakapunta dahil na po sabay-sabay ang mga okasyon at mga activities po natin. And next, personal events po. Ayan, tayo po ay dumalaw rin po sa naging burot po, no? Sa pagpanaw po ni Tita Lovie Santo Domingo, of course, the wife of our dear Mayor Dolfo Santo Domingo. So, to the entire Santo Domingo family, again, please accept our sincerest condolences. Tayo po ay dumalaw po doon, no? At ito po, no? Alam niyo, nag-picture taking po kami. Tinanong ko sila, no? Si Mayor Dolfo, ang kanilang pamilya, sabi ko, do we smile? Sabi niya, Mayor, we will smile because
we are happy that we are all together. So nag-thumbs up po sila kasi syempre sila po ay talagang masigasig na taga-suporta ng ating makabagong San Juan administration. That's why this is a happy family photo. Of course, even with the passing of Tita Lovie, sila po ay masaya kasi po sila po ay magkakasama bilang isang pamilya sa huling araw nga po ni Tita Lovie, no, sa kanyang naging burol. So again, to the Santo Domingo family, we extend our sincerest condolences and we thank you for all your support to our Makabagong San Juan administration. Mayor Dolfo, to your children, to your family, maraming salamat po at sincerest condolences po muli. So yan, nakasama natin si Rocco at si Noah sa pagdalaw po sa kanila. Excuse me. At nung Sabado ay nagkaroon nga po ng semifinals game si Noah playing for LaSalle Green Hills versus Lourdes School of Mandaluyong. Ito po ay isang semifinals game at sila po ay nanalo. So congratulations to Noah and to the team of LaSalle Green Hills. Sila po ay lalaban sa PAIA Championship versus Ateneo. So excited po ako sapagkat minsan din po ako naglaro sa PAIA Championship nung ako po ay 3rd year at 4th year high school. At ngayon, si Noah naman po ay mararanasan yan at ang kalaban pa nila ay ang Ateneo. So kami dati nakalaban namin ay Claret at Xavier respectively nung ako po ay 3rd and 4th year high school. At si Noah naman po ang makakalaban nila ay ang Ateneo. And speaking of the UAP, no? Speaking of Ateneo and the UAP, dahil po nanalo ang LaSalle laban sa UP nung isang araw, no? Ay the stage is set for a very crucial Ateneo LaSalle second round game on Wednesday. At ito po ay napakalaking laro, no? Napakahalagang laro dahil hinahabol po nila parehas ang 4th slot sa Final Four ng UAAP. No? So, sino kaya mananalo? Ako, malalaman natin yan sa Miyerkules at buti na lang po, ang game ay 4:30 p.m. Tapos na po ang aming trabaho dito sa City Hall dahil hanggang 4 o'clock lang po ang ating trabaho. 4:30 po ang simula ng laro. And I will be there, of course, to support the De La Salle Green Archers, my alma mater. Minsan din po tayo naging isang De La Salle Green Archer, naging 2-time UAP champion, at naging team captain ng back-to-back championship teams. But of course, as Mayor of San Juan, marami rin tayong constituents na mga taga-Ateneo. So good luck po sa atin. I know it will be a very exciting game. At match na match po, ano? Alam niyo po ba, ng unang laban ng Ateneo at LaSalle this season ay lumamang po kayo ng 33 points, no? Nung simula, ngunit nahabol ng LaSalle down to about 5 points. At muntik nang nakahabol ng tuluyan, ngunit nanalo nga po ang Ateneo. So when I say match na match, it's because nahabol naman po yung malaking lamang. Ngunit wala nga po tayong Kian Baklaan sa ating laro dahil na-injure po siya. Si Mason Amos naman po nakabalik na ng isang game nung laban natin sa UP at sana ay mas makarecover siya. Sana ay mas makarecover na siya for our game against Ateneo. So, see you all then at Animal Asal, one big fight. Okay, upcoming events, of course, mamayang hapon at 4 o'clock, nais ko kayong imbitahan dito po sa loob ng ating San Juan City Cemetery sa groundbreaking ceremony po ng ating makabagong San Juan Crematorium at Columbarium. Ito pag-usapan po natin. Ano? Napakahalaga ho na magkaroon tayo ng sarili nating crematorium at columbarium. Kasi sa ngayon po, tuwing may lumalapit sa atin for cremation, we spend about 30,000 pesos per cremation. Napakalaking halaga po niyan. Ngunit kung tayo po ay meron ng sariling crematorium at columbarium, ay wala na pong magiging gastos ang mga San Juanenyo pagdating sa cremation dahil maging libre po ito para sa mga San Juanenyong papanaw. So, yan po ang pamamaraan ng paglilingkod ng ating makabagong San Juan administration. So this will be free. No? Yung cremation po natin will be free once may tayo po ito. So samahan niyo po kami mamaya sa ating
groundbreaking ceremony, 4 p.m. dito po sa loob ng San Juan City Cemetery. At alam ko po, malaking tulong po ito sa mga pamilyang kakaroon ng mahal sa buhay na pumapanaw sapagkat malaki na ang kanilang matitipid pagdating po rito. The city government supports families that want their deceased family member cremated by way of giving 30,000 pesos po sa cremation services. But once we have our own crematorium, hindi na po tayo kailangan gumastos dito sapagkat sagot na po ng pamamalungsod ang cremation services. At magkakaroon din po tayo ng columbarium composed of 1,100 niches. No? So 1,100 mga nicho po ito para kapag nakikremate na po sila ay ililipat po sa urn at maaaring dito ho ihimlay sa ating Makabagong San Juan columbarium, which will have 1,100 niches po. So we will try to finish this maybe somewhere between 14 to 16 months. No? So bibilisan po natin ang pagtatayo nito upang mapakinabangan na po ng ating mga mamamayan. Okay, bukas naman po, pagkatapos po niyan, at 5 o'clock tayo po ay pupunta naman sa ating G1 building. Ito po ang ating basketball court ng Barangay Green Hills para naman po sa pagbubukas ng ating intercolor na sports tournament ng San Juan City Hall. So, basketball, volleyball at bowling tournament po ng mga kawani ng City Hall. So, kita-kita po tayo mamaya. So, right after the groundbreaking ceremony ng ating Makabagong San Juan Crematorium and Columbarium, tayo po ay tutuloy na sa G1 para po sa pagbubukas ng ating sports tournament. And tomorrow at 8 o'clock, I invite everyone to watch through Facebook Live, or if you wish, you can go physically dito po sa ating Makabagong San Juan Theater sapagkat sa tulong po ng COICA, ang Korea International Cooperation Agency. Ito po yung counterpart po ng JICA, no? Yung Japan International Cooperation Agency. So meron din pong tinatawag na COICA. At sila po ay maghahandog sa atin ng 3 earthquake sensors na nakabit na po. Ang isa dito po sa San Juan City Hall, ang isa po ay nasa San Juan Medical Center, ang isa po ay nasa ating Makabagong San Juan National Government Center. So it will be launched tomorrow at i-demonstrate din po sa atin. So mga Koreans po ang nag-develop nito at tayo din po sa papasalamat sapagkat sa napakaraming pwede maging beneficiaryo po nito ay ang San Juan po ang kanilang napili. So please join us through Facebook Live or through your physical presence tomorrow at 8 in the morning. At pagkatapos po niyan sa gabi, tayo po ay magiging guest of honored speaker po sa isang napakalaking pagpupulong po ng Vice Mayor's League of the Philippines. So thank you very much to the VMLP, to my dear Vice Mayor Angelo Cuili, and to all the officers of the VMLP for inviting me as your guest of honored speaker. Magkita-kita po tayo bukas. So yan po, no? On November 29, it will be also the last payout of the year. Pagdating po sa ating mga payouts dahil meron po tayong cut-off in terms of payouts for financial assistance through the DSWD. At ito po ang cut-off na binigay po sa atin. So, yan po magiging huling payout po natin sa taong ito. At meron din po tayong groundbreaking ceremony ng ating Animal Care Center sa November 26. So, ang Animal Care Center po natin, ito ay magiging isang pasilidad para po sa ating mga minamahal na mga pets. No? So, I'm very, very excited for this. I will make the necessary announcements through social media. And again, you're invited to join us as we groundbreak for our Makabagong San Juan Animal Care Center. At again, just to share with you, ang Star Awards po ay gaganapin dito sa ating Makabagong San Juan Theater. At ito po ay kanilang rerentahan. No? So, for those who are interested to rent our Makabagong San Juan Theater, please coordinate with the Mayor's Office. Meron pong rental rates na ipinasa ang ating Sangguniang Panlusod sa bisa ng isang ordinansa. Kung kaya't sa lahat po ng gustong mag-rent ang ating Makabagong San Juan Theater, please visit my office or coordinate with our office to inquire about the rates for this.
Okay? So sige po, tapos na po ang ating Facebook Live sa araw na ito. At ako'y lubos na nagpapasalamat po sa inyo pong pagsubaybay sa ating kwentuhan ngayong Lunes ng tanghali. Please, like, follow, subscribe to our official channels, ang ating Facebook, Instagram, X, ang ating TikTok at YouTube. And of course, ang ating Mayor's Office hotline, tawag mo po kayo sa 137135, di kaya sa 0956-529-7286. And please always follow our social media accounts. Dito po tayo naglalabas sa mga announcements po para sa ating mga mamamayan. So muli, maraming salamat po sa inyo. Kita-kita po tayo sa ating mga activities for the week. Mabuhay po ang bawat pamilyang Sangguniang.